Kung sa Diyos ay lalapit at manumbalik, muli kanyang tatanggapin. Magbalik na sa Diyos, magbalik na. Kahit panaligaw, patatawarin kanya. Magbalik na sa Diyos, magbalik na. Mahal ka niya, mahal ka niya. Kung ikaw ay bigo na sa buhay, kung wala nang lakas na taglay, kung sa Diyos ay aasa at magtitiwala, muli kanyang tatanggapin. Magbalik na sa Diyos, magbalik na. Kahit panaligaw. Lord Jesus, I entrust this message to you. I pray that the outworking of your Spirit in this message to the hearer would manifest in their belief that you alone and your gospel save. Thank you, Matuman. It will come to pass. When Peter caught the ear of the servant of the priest, who came to seize the Lord that night, it was not the Lord's wish or his command. He came to save and show his light. Then he picked the fallen ear and put it back again. With his love he made the sinner whole. That night the sinner met the Savior. Hallelujah, Christ saved my soul. They took him to the courtyard in the middle of the crowd. Blindfolded and rejected, he stood. Some hit, some slapped and spat. To them it's just a game. They mocked him, prophesied their names. It's true right there and then, the Lord can show his power, for he knew them all, not only just by Maupay nga adlaw sa aton nga tanan, magpapadayon ang GB Gospel. Adi na kita yan na sa episode number 6. Kaysa to number 5 aton may unong sa introduction of salvation. So this is Christian Salvation Part 2.
Sa sini nga episode aton pag-adman adto nga tutulong nga punto ano. Una, ang time dimension of actual salvation. When it will happen to a person, is it instantaneous when the offer is accepted, or it will happen later or after man has died? So that is the first point for this episode. And the second point is that what is the extent and limitation of this offer of salvation? And third and final point ay what is the medium of salvation, or how salvation is obtained or transmitted. The Savior did not give up so that you and I might live. Jesus died of a broken heart. In such a situation, he kept silent, submitted himself to the crucified. The world can see no reason to them, it makes no sense. He gave his all, the Savior died. The world can see no reason to them, it makes no sense. He gave his all, the Savior died. Oh, he gave his all, the Savior died. Makadinakita niyan sa ato pag-aram, may unong sa time dimension of salvation, which is point number 1. Some believe that salvation is a single occurrence at the beginning of Christian life. At the time a sinner accepted the offer of the substitutionary atonement of Christ, that moment of time, the sinner is forgiven, sins blotted out by the blood of Christ, and sinner become adopted as a child of God. The references para sining aton point ay makukuha naton doon sa Acts chapter 2 verses 38 and 41 of Acts chapter 2. Mayon luwat sa John 3 verse 16 and John 1 verses 11 to 12. Basahon naton ang Acts chapter 2 verse 38. In Acts 2:38, when Apostle Peter said, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." So those who accepted this message were baptized, and about 3,000 souls were added to their numbers that day. That is in verse 41. Take note of the phrase that they, meaning they were saved that day. They received salvation on that day. So this verse concludes that salvation may happen to man in his lifetime, dire after death. Ano nga, dire ka nakasiguro kung salbar ba o dire. Now, the Bible says that a man could know his salvation in his lifetime. In theology, this is the doctrine of justification. By justification, sinners are declared justified or not guilty of the offense. He is freed or forgiven. Why? Sa aton gin-adman sa to sa episode number yung atonement ni Kristo, makita naton nga si Kristo ang nagbayad sa aton mga kasalanan. That is why when you accept Christ, His righteousness and righteousness ni Kristo ay na-impute doon sa imo pagkarawat the moment you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior. Buhay ka pa siton. Kaya ang Bible nag-aaso yan, nga may mga tao nga salbar na, bisan sira, buhay pa. Ang mga apostol sa limbawa, si Apostle Paul, kaya siya nagpahayag, very confident siya sa iya message,
that sabi niya sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, "For by grace you have been saved through faith, and that this is not from yourself, because salvation is a gift of God." So, maito na sugad ni Apostle Paul, buhay pa siya siton kay nagwawali nga ni siya. But he is sure of his salvation. Bisan liwat si Apostle John, mayon lang siya pahayag patungkol doon. So, ang masuporta liwat sini nga nga point number 1 dida sa John chapter 3 verse 16, di ba? This is the favorite verse siguro and popular sa Bible. Nasuga doon, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life." So, promise ito na nga ginsugad God sa Dios ni Jesus Christ mismo nga siya ang dalan, siyang kamatuoran, nga kon adan ang tao sa ato liwat nga episode nga ato natapos pala, mahionong sa nanadto nga ang title sadto nga union with Christ, di ba? Kung ada ka na kan Kristo bago ka na nga pagkatao, ang dati mong kinabuhi ay patay na, bago na ang imong kinabuhi yan na. So it is sure nga kung ang tao nagkarawat kan Kristo, the Holy Spirit mismo magpapahayag siya doon sa tao nga siya ay ligtas na. Kaya sabi ni John, bisan si Apostle John nagsorry na sa mga apostles noon, sa early believers na diri sira mabaraka. John 14 ito, ako na tuo ka daw sa Diyos at natuo man liwat sa Kanya, nga diri ni Kristo pababayaan sira. Malarga siya, makato siya sa iyama, pero mabalik nga ho siya pagkuha sa kanira. So that is very sure, and that is very, nasaad sa Diyos, nga dapat naton talaga tuhan. So, maiton ang mga versikulo sa Bible, passages in the Bible na rigon sini aton claim that salvation happened in the lifetime of a person. Pero diri nga tanan nga tao, of course may limitasyon iton, kaya sa point number 2 nano nga aton point number 2, the extent and limitation of God's salvation. So kaya diri man nga tanan masasalbar tungod ka diri man nga tanan na pahabobo sa Ginoo, tungod sa kandra pride nga ginsasayang la nira ang grasya sa Dios, ang katalwasan, dahil they want more than what Christ has done for their salvation. So diri nga tanan iton makarawat, ang mga tao diri nga tanan makarawat siton kaya diri sira masasalbar. So ini nga aton siguro na ang mga tao nga nakarawat kang Kristo san kanira salvation. Maram naman kita sa meaning sa salvation, di ba? Aton na itong gintukib sa una naton nga episode in introduction of salvation, na duha dito ang concept from the Christians or from the believer and from the liberation theology, di ba? Aram na naton ang meaning na kita bilang mga Kristiyano, adi kita sininga view sa Christians or evangelical view. So that is why we are very sure of salvation, because of another verse in the Bible in Romans chapter 8 verse 13. Ato na lot inigin adman, may onong san what's that? Yun, introduction. What is salvation in episode number 5. Part of that in Romans, in basa tanan ni Romans chapter 8 verse 30 na sugadida, moreover whom he did predestinate, them he also called, and whom he called, them he also justified.
and whom he justified, them he also glorified. So, maiton ang kasiguruhan naton nga ang Diyos naghimo siya sa mga kailangan naton para kita masalbar. And ginhimo niya, no? Puros ini kabuhatan himuan sa Dios. So, in connection with salvation, there is a beginning and the final, final event of salvation. Una ay nasuga doon sa Romans 8 verse 30. Whom he did predestinate, them he also called. So, nag-start ang proseso nga ang Diyos nagsasalbar sa tao, pinaagisan, kanya panawagan yun na ang Diyos nanawagan, nagtatawag sa itong makasasala nga sira magbasol. So, God's calling ini for salvation. Pero makikita natin despite nga may nababatian sira nga ebanghelyo, pero damo sa kaniraan mga buta, mga bungol nga in fact parang diri nga niniren tatagan importansya iton. Pero may pira-pira nga na nakarawat. Kaya adto nga mga tao nga nagrespond sa panawagan sa Dios sa ira panginahanglan, ang panginahanglan sa tao na masalbar, adto nga nagrespond ay intatagan niya ng Diyos ni Jesus Christ ng justification. Ano ito na justification? Diba sa Romans chapter 5 verse 1, wala na condemnation and those in Christ are already justified. Nano itong justification? Ang justification ay a legal process iton, nga kung ikaw inaakusaran tapos nagkukuan nila ang duha, an accuser and an defense, nagpapahayag doon ang depensa. Ang aton kasi defense is Jesus Christ, and the sala of the God sa Diyos dito nga maguhusga ng Diyos, and sayo nag-akusa na ikaw makasasala. Pero si Jesus Kristo naman ang aton defense lawyer, mediator. So, napatunayan doon nga si Kristo ay ginpatawad or ginpawalang sala. So, ang judge doon sa Court of Justice of God ay ginpawalang sala, ini nga makasasala. So, this sinner is justified. So, ibig sabihin, in pawalang saya, not guilty siya sa offense nga gihimo niya because of the defense of our Lord Jesus Christ. Freed or forgiven. Bakit? Because he is in Christ. Ada na siya kan Kristo. May ton ibig sabihin sa justified. A sinner is justified. So, di ba sa aton Romans chapter 5 and chapter 8 na aton ito nabasa sa aton mga previous una nga mga episode. So, makikita naton liwat dida sa John chapter 1 verse 11 na ang tao ay nasalbar in his lifetime. Basahon naton ini nga John 1:11. Sabi dito, he came to that which was his own, and his own received him not. But in verse number 12, nasugad, yet to all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. Verse 13, children born not of a natural descent, nor of human decision or husband's will, but born of God. So, ining scriptural passages, nagpapahayag ini nga sa pagkarawat mo kang Kristo, kay nasugad idi, sadto nga nagkarawat, sa ngaran sa anak sa Diyos. Those who receive him, to them he gave the power to become children of God. So, instantaneous ito, sa pagkarawat nila, instantaneously gintagan sila sin karapatan na maging anak sa Diyos.
So as I told you before, na diri nga tanan nga tao mga anak sa Dios. Only those elect at na justified gintawag sa Dios, gin-justify niya. And sabi doon sa Romans 8:30, those who are justified, them he also glorified. So iya gihapon iton go glorify, that is the last of the series of event in salvation. So ito nagpapatunay nga ang salvation ay instantaneous. Nakakarawat iton nga offer of salvation from God, buhay pa ang tao, mismo siya. Because an aton pagkasalbar ay tungod kay ginpatawad. So ang ginpapatawad adto na nga nangangaro san kapatawaran. Paano ka pangaro kapatawaran kung patay ka na? So diri itong tama nga doktrina nga diri na adman ang kaligtasan buhay pantao. Because the Bible says, and damon mga witnesses ang nagpapahayag mga verses sa Bible nga klarong-klaro nga ang salvation is received or not earned but received while a man is still alive. So makadin na kita na yan kay magkukulang na luwat kita oras sa point number 2, the extent and efficacy of salvation. Medyo makuan lang ni mahalipot lang ni kay diri nga tanan as sabi ko nina, diri nga tanan na nasasalbar tungod kay diri nga tanan nakarawat sining offer tikang sa Dios. Okay? So the primary human problem is that man is separated from God by sin. So tungod kay kita makasasala na separate ang tao sa Diyos. Nagpahayag doon ang Romans chapter 2 from verse 10 to 18. So ang kinahanglan God and restoration sa broken relationship between God and man. At ito na nga ni, the way to be restored, to be reconciled to God ay ang provision nga ginhimo ni Jesus Christ doon sa krus para bayaran ang aton mga kasalanan. So maugod la ito adtula nga nagkarawat sa kanya. So although it is sufficient and salvation is sufficient, but an epictus iton ay doon la sa nagrepent at nagkarawat sa kanya. Then point number 3 ay the medium of salvation. How salvation is obtained or transmitted to the sinner. Ayun, how salvation is obtained. Just repent and be baptized, sabi ni Peter, for the remission of sin. So magano ka, magbasol at karaton si Kristo at magkakamayada na ka na sininga salvation. I hope mga mamarati, klarong-klaro ini nga aton mensahe patungkol sa salvation, time dimension of salvation, extent and limitation of salvation, and the medium of salvation. The medium is that, of course, the grace by God and the faith of man. Sa grasya san Dios at sa pagtuo san makasasala, san offer ni Jesus Christ sang kapatawaran sa kasalanan. So, mga hinigog mamarati, tungod na liwat sa oras. Oras per manaton, rason kung nano kay parang kita nag-aapura. Kaya kulang kita sa oras. Kaya didilangon naman kita tub-tub kay ito na Anderson. Pero sa susunod, mabalik gihapon ako sa another episode chapter 7. Salamat! Bye-bye! God bless you! God bless us all. Thank you. Kahit na kay dilim ng kahapon, kahit na kay sanapan
sa Diyos, magbalik na. Kahit panalinaw, patatawarin ka niya. Magbalik na sa Diyos.